Welcome to From Royce. Nasa likuran ko yung car na ipinalit namin dun sa aming sedan na nagserbisyo na for 10 years. At syempre dahil lumalaki na yung mga baby boys namin, kailangan mas malakas ang tuhod ng aming sasakyan. So, eto yung car na kayang-kaya kong dalhin dahil medyo meron akong iniingatan sa balikat ko. Kaya tamang-tama lang siya for me. So, as you can see, yung pinili namin, ito yung tinatawag na meteoroid gray na kulay. So, bluish, dark, and of course, for us, sophisticated. Siyempre, depende sa mga choices natin yan. So, ayan. Ayan siya, ayan siya. Okay. Kumpara sa kotse, syempre mas mataas to. Mas may laban siya ng konti sa baha. Kaya okay na dalhin natin sa Maynila. Unlike in our case, during such time na ang dala namin ay yung sedan, medyo kinakabahan talaga kami pag panahon ng tag-ulan. So dito, sa palagay ko, dahil mataas na siya, hindi na siya prone sa baha. And of course, ito talaga yung very useful. Later on, makikita nyo kung bakit. Pagpunta natin sa interior, makikita nyo na ilan nga ba ang sakay ng BRV. This one is what you call chrome handle. Siyempre, nandun to sa V variant at saka dun sa mataas pang variant. Huwag mo itong hahanapin dun sa S variant kasi sa S variant, body color siya. So, this button is for smart entry. Ano ba yung smart entry? So, katulad ko, ang susi, hindi ko na yan pinipindot. Sanay na ako na nasa kamay ko or nasa bag ko. So, the moment, for example, demo ko ha, nasa bag. So, ilagay ko yung susi sa bag. Yan. So, eto na yung hawakan ko lang siya, automatic na siya. Ayan. Bukas na siya. Ganon din pag isasara. So, bukas na siya. Pindutin mo lang to. Nakalock na siya. Yun yung smart entry. Without you holding or pressing the button in your key, ay ma-access mo na yung door. Okay. So, proximity yan. Pag lumayo ka, syempre, hindi mo yan magagawa. Okay. So, pasok na tayo. Hi, it's me. Okay, ano nga bang meron? By the way, eto nga palang nandito, bago tayo pumunta sa loob, ito yung nagfa-flash kapag nag-press ka ng hazard light. So mamaya, i-demo natin yan. Punta muna tayo dito sa loob. Okay. Guys, ito yung mga buttons. Power window to. Hindi mo na siya iniikot na ganon. So by merely pressing a key, ay bababa na yung window. At present, syempre, ay kakakabit lang nitong tint na to. So, pinatutuyo pa namin siyang mabuti. Siguro mga 3 days, kailangan kapit na kapit yung tint. So, ano yun no-no yun kapag bagong bili yung car mo na kakakabit lang ng tint. Huwag mo agad ibaba yung window kasi makaka-apekto yun sa magandang pagkapit nung tint natin. So, yan yung mga power buttons, may mga adjustments din ng side mirror nandyan. Tapos, ito yung automatic folding ng side mirror. Automatic in the sense na pag pinindot mo, titiklop siya. So, mamaya ipapakita natin yan. Okay, anong meron sa loob? So, anong meron sa loob? Siyempre, may upuan. Joke lang. Sa variant na to, naka-leather na siya, kaya pwede mong punasan ng hindi chemical, kundi yung cloth lang, soft cloth na tubig yung ginamit. Huwag yung mga alcohol or any liquid na mga harsh. Yan. So, merong upuan. Tapos, meron na nito. Okay, so ito yung handbrake niya. Hindi pa siya yung naka-power na papindot lang. And then ito yung kanyang transmission control. Ayan yung mga meron siya. So ito syempre yung infotainment system. Kung naka-Apple ka, ipa-plug mo lang. Kaya kami meron nito, ipa-plug mo lang siya. De-demo natin yan mamaya. Then dito mo na makikita yung Waze. Si Waze din, maririnig mo na sa speaker nitong Honda. Okay? So, automatic syempre to, kaya dalawa lang yung pedals niya. Dalawa lang. Ito yung gas, ito yung brake. Okay, then, of course, hazard light kapag ikaw ay magpa-park, liliko, or temporary ka mag-stay. Ito, alam nyo na to, syempre, ito yung box, storage box, or glove box, tawag nila. Nandiyan yung dokumento ni Honda. Ito, if you're wondering
what this is for. Ito yung pwede siyang lalagyan ng card. For example, yung sa RFID card, pwede mong isingit yan dito. So, ayan, useful yan actually. Ito yung mirror na makikita mo yung nasa likuran. So, kapag day driving, ganito siya. Pero pag night driving, kasi masisilaw ka dun sa liwanag nung nasa likuran mo, pwede mong iganon. So, you can focus on what's in here at hindi ka mahihira nung ilaw na pumapasok dito galing sa labas. Ngayon, nasa day mode tayo. So, ilagay natin siya. Okay? Ito, yung mga ilaw. Kahit naka-off, mabubuksan mo yan. So, ayan. Yan yung mga settings niya. Okay. Pwede natin i-off na natin to. Ayaw mag-off. Dito natin i-off. Okay. Then ito, of course, di pa namin tinatanggal. Kasi syempre, ini-emote pa namin ng konti. Ganon din malamang kayo, i-emote nyo ng konti yan. Okay. Meron siyang mirror dyan. Ganon din to. Meron siyang mirror dito. Okay. Ngayon, may handle dyan. Ayan, importante yan. Siyempre, pagka support yan pag bababa ka. Si driver, walang ganyan. Kaya huwag ka maghanap. Okay? Then, if you're curious about the legroom, eto ang legroom niya. Okay, pwede mo i-atras kung long-legged ka. Ako, hindi ako long-legged at mas komportable akong mas malapit. At just like other women, may mga meme nga na ganun or mga reels. Ang babae sagad kung mag-set ng upuan. So, I'm like them. Okay. Ayan, may mga cover pa yan. Tingnan natin sa likuran, then later on, paandarin natin. Ito nga pala ay lalagyan siya ng inumin. But right now, lalagyan namin siya ng alcohol kasi automatic pag nagbayad or galing sa labas, pisik ng alcohol. And then this one, by the way, if you're wondering what this is for the tweeter. Para mas maganda yung sound output ng sasakyan. Bago pala tayo pumunta sa kabila, let's check this out. Kasi ako nung una, ini-ignore ko siya. Para saan nga ba to? Guys, ito yung details ng gulong natin. Ngayon, lumambot yung gulong or basta something went wrong with the wheels. Ayan yung sukat niya. Ilan ang ipapakarga mo sa unahan, ilan ang ipapakarga mo sa hulihan. So dito, ang hangin niya ay 32 at dito, ang hangin niya sa hulihan ay 30. So, hindi ka basta mag-decide na, kargahan mo ng 31 yan, 32 or 30. Dapat mag-check tayo dito sa mga details na to. Kasi, ito yung manufacturer's instruction kung ilan yung ikakarga natin sa gulong natin. So, wag nyo tong baliwalain. Pwede nyo yung picturean para kung gusto nyo memorizing, pwede rin. Okay guys, bago tayo pumunta sa kabila. Bago puro bago. Bago kasi init na ako. I-start na natin. Okay, let me show you how to start the BRV. Okay, so of course, yung ako kasi pag nagda-drive talaga para feel ko at parang nakakonekta sa akin yung sasakyan ay papa. Okay, so press the pedal with your right foot, then press this one. And that's it. Tapos, pindutin natin ngayon yung para sa aircon. And that's what you see. Yan yung kanyang intro. Then, we can press this. Kita nyo naman may disclaimer yan. Okay. Pag naiwan yung bukas yung pinto, eto makikita nyo sa panel yan. Ayan. So, kuya, pakisara mo po yung pinto para mawala siya. Yan. So, that means hindi ako naka-seatbelt yung light na yun. Kaya, mag-seatbelt tayo. Mag-seatbelt tayo. And, nandun pa rin siya kasi si kuya hindi naka-seatbelt. Uy, mag-seatbelt ka. You have to do it really. Para siyang SUV na nagre-require siyang naka-seatbelt. Then, yan ay para sa handbrake na pag tayo ay gagalaw na. So, kung di ka naman aalis pa, wag mo siyang ibaba. Okay, so eto yung aircon settings. 23 lang guys, enough na. Sapat na, 23 lang. Ginaw na ako sa totoo lang. That's what we love with Honda cars actually. Base sa experience namin sa Honda City. Okay guys, medyo nalamig-lamigan na tayo. Punta na tayo sa kabila. Tada! I'm here na! Okay. Ang ginhawa, diba? Kasi alam mo yun,
Ang gaan lang eh. Nandito yung right leg mo, yung isa ay iisod ka na lang. Okay. Alam nyo guys, yung Honda City, maluwag na yung legroom. Si BRV, mas pinaluwag pa. Look, 5'4" ang height ko. And this is very comfortable for me. Look. Tapos sandal ka na lang. Ang saya-saya, diba? Okay, ang luwag-luwag niya. Plus with this window na ganito kalaki, sightseeing ka lang talaga kapag nandito ka sa area na to. That's what I like here. Pero, syempre, kung magsa-sightseeing ka, maganda yung tint mo. Mamaya, di-discuss ko sa inyo ano yung tint na pinili namin kahit nag-additional kami dun sa free. Kasi, merong statistics or merong data kaming kinonsider sa pagpili ng tint na ito. Again, let's take a look what's in here. So, leather seats nandito. Tapos, meron tayong pocket dito. Mga documents. Documents ni Honda actually yung una ko na ilagay dito. Meron din siya dito. Ayan. Ayan. Tapos, alam mo kung anong ang saya dito? This one. Meron kang armrest. So, nakaganto ako usually eh. Tingnan nyo guys. Diba? Kapag nagda-drive sila, nagmamando sila dyan, iniingatan nila car para, alam mo yun, pag napaka-hassle ng traffic, ako nakaganto lang. Yeah. Ang saya-saya, diba? So, ang luwag. Tapos meron ka nito. And you have this, very comfortable. Kasi nga, lalo ngayong tag-init, ito, ang lakas magbuga ng lamig. So, meron niyang settings na 1, 2, and 3. So, pagkakaumpisa lang, nasa 2 kami. Pero later on, lalagay na namin yan sa 1. And that would be enough already. Okay. Ngayon, pag inaantok naman ako, para sigurado, mag-seatbelt tayo. O, diba? Tapos, ganun ka lang. Okay. Lipat ba tayo sa pangatlo? Okay, lipat tayo sa pangatlo. Ang masaya dito, lapat agad yung paa mo. Kasi dun sa Montero, dun sa mga SUV na ang tataas, kailangan mo ng step board. Dito, diretso ka na. O, diba? Nakaganto ka lang. O, labas ka na. I really like that. I really like that experience. Yun yung mga bagay na wala sa manual at minsan hindi na di-discuss ng mga agents. Pero mapi-feel mo siya eh. Yung experience mo nandun. Ngayon guys, pupunta pala tayo sa third row. Hindi naman pala ako papasok doon. Dito pa rin ako papasok. So, Daddy, pakibukas mo yung sa third row. Ayan guys, ang dali-dali lang. So kung papasok tayo sa third row at pasok talaga tayo sa katulad kong 5'4", this is it. Ang saya-saya. Alam mo ba, meron pa tong yan, na itataas yan. Tapos you have this, talagyan ng cup or mug, and then you have this. So see, it's very comfy. It's very comfy in here. And I have this port. And then malamig ha. Malamig dito guys. Ayan. Dalawa kami ditong kasyang-kasya. So, pakisara mo kuya yon para makita nila yung space. Ayan. Okay. Yan. Okay. Okay. Pag naka-recline siya. Hi, I'm here. Ang ginhawa lang. Kasi, I think na i-recline din to, oh. Oh, diba? Umatras pa. Ang ginhawa. So, alam nyo, bakit? Ito, uy, take a look at this. Meron ka ring armrest dito, actually. Ayan. So, kung wala silang laman, may armrest ka. So, kahit nasa third row ka, ang ginhawa dito. If you are seated here at the back, yan ang view mo. So, diba ang haba niya? Ang luwag niya. And that's what we love with BRV. 1.5 siya, katulad ng kotse, pero kaya niyang mag-load ng 2, 3, 4, 5, 6, 7 people. Okay? Ayan, naka-plastic pa kasi di naman namin ginagamit to eh. Okay. So, yan. Babatakin lang yun. And that's it. I can easily go out from here.
because it's very maluwag. Nandito na tayo sa likod. So, meron ka ditong mapipindot. Pakita mo, kuya. Ayan. Ayan yung handle niya. Pag pinindot mo yan, ayan. Tapos, may hydraulic siya, kaya dire-diretso na. Sa katulad kong may iniingatan dito, effortless na yan. So, you have this, and you have this. Ayan, guys. Hindi kami mahilig sa unan at saka sa kumot. Okay. Ayan. Pag sinabing hydraulic, hindi mo na kailangan i-ganun. Tapos, pag sinara mo din siya, ayan, ganyan lang. Tapos, nakasara na yan. Nakasara na yan, guys. Punta na tayo sa infotainment system, tsaka paano yung si Waze. Pasok tayo. Okay, ang dali-dali lang. Check na natin ngayon yung infotainment system. Okay, for the infotainment system, dahil we usually use Waze, nagkaroon na kami ng dedicated cable para dito. So, hindi to kasama sa dealership, ha. Ito ay kami na ang nag-provide. So, plug natin dito. And then, plug natin sa phone. And, wait ng ilang seconds. At madidetect na siya. There you go. So, dito ka na magko-control ngayon. Okay, guys. So, nakaset dito ay papunta kami ng SM North EDSA. So, if I want to see kung ma-traffic yung area, so, makikita ko na dito. Ayan. Mas very convenient siya actually kasi ayan makikita mo kung ano yung oras ng arrival, ilang hours yung travel, tsaka ilang kilometers. So, very convenient kasi unlike dati, nakapatong dito yung phone, naiinitan syempre nandyan yung windshield. With this, ilagay lang namin yung phone dito and that's it. So, that's very nice actually. Yun yung napakaganda na alam mo yun, na-appreciate talaga namin sa unit. Okay, so dahil naset na natin yung destination, mag-enjoy tayo sa travel. So from here, press natin to, ayan, may Spotify ka na. Tapos katulad ko, ang saya-saya kapag napapakinggan ko yung Blackpink habang nagbabiyahe. Then, ayan, pili-pili tayo. So pinili ko dito si Pink Venom. Ayan. That's the sound. And if I would like to increase the volume, I'll just press it here. Okay, pause natin. So from here guys, tingnan naman natin tong button na to because you surely love this. So let's check this out. Press. What time is it? It's 4:04 p.m. Diba? Ang galing-galing niya. Hindi mo na kailangan tingnan dyan. You just have to ask. And then let's try this one. Tell Arijan that I'm on my way home. Sorry, Jan. I'm on my way home. Send it? Yes. Done. Diba? Ang ganda-ganda. Kailangan nga lang guys, English talaga. Kasi English yung kailangan niya. So, mag-English tayo. Diba? Ang saya-saya. Minsan kung wala kang kausap, pwede mong kausapin si Siri in your car. Kasi diba, kesa mabore ka, ayaw mong makinig sa music, pwede mong kausapin si Siri. Diba? Ang ganda-ganda talaga. Very 21st century. So, nandito tayo at gusto na nating bumalik sa Honda display. Press lang natin to and look for Honda. There you go, press it, and that's it. Nandiyan ka na, nakabalik ka na. So, galing, diba? Touchscreen siya talaga. Since nasa dashboard tayo, guys, alam nyo ba kung para saan tong button na to? It's not put there for nothing. So, actually, yan ay button na sensor para malaman ng sasakyan kung gaano kalakas yung magiging output na hangin dito sa loob. So, pag na-block yan, diba? Kahit ang lakas-lakas na ng araw sa labas, ang init-init na, hindi siya mag-output na equivalent or needed sa init sa loob ng cabin. So, in short, alisin natin yung naka-block dyan or wag nating lagyan at all any paper, cloth, or anything kasi napakahalaga niya ang sensor na yan.
And of course, kagaya ng nasabi natin kanina, discuss din natin yung tint. So, itong tint guys, alam niyo ba na mayroong tinatawag na rejection rate ang mga tint. So, may free silang ibinibigay, pero in our case, tinignan namin, medyo nag-evidence-based kami ng konti or nagbasa kami ng konti. Hinanap namin yung tint na mataas yung rejection rate ng solar energy at saka ng UV rays. So, ito yung napili namin, yung 3M na black chrome. Medyo may price. Nag-additional kami in fact, pero sulit naman kasi for the whole years mo nang gagamitin yon. So, itong napili namin ay BC20 at saka BC35. So, yung BC35 mas maliwanag, and then ito naman ay medyo average or medium ng konti. Ibig sabihin, ito ay mas madilim ng konti, nasa 68% yung nire-reject niya, while ito ay nasa 50+%. Sige, labas tayo. Tingnan natin kung ano yung itsura ng tint sa labas. Sa loob kasi ganito. Sa labas, ano nga ba yun? Ayan guys, yan ang itsura ng tint sa labas. Actually, hindi mo gaanong kita yung nasa loob. Tapos, ang nakakita mo yung sarili mo. In fact, pwede kang manalamin sa ganito. So, that's one reason why mataas siguro yung rejection rate niya kasi nagbabounce. Okay, so ganyan ang itsura niya. Ayan. Sa harapan, medyo kita mo yung loob. Ayan. Kasi BC35 siya. Dito, BC20. So, talagang sarili mo yung makikita mo. So, that's how it looks. Para kang may salamin na ikinabit sa iyong bintana. Ay, nakalimutan ko pala ipakita guys. Meron nga pala tong, bukod sa camera, meron din siyang sensor. So, ilagay natin to sa reverse. So, makikita nyo may camera. And then, bubusina ako para yung ating sample obstacle ay gumalaw. Ayan. There you go. Okay. So, very driver-friendly, right? So, dahil demo lang yun, ibalik na natin tong reverse natin sa park. So, pag nag-reverse ka, like, specifically itong lever na to nilagay mo sa R, reverse, lalabas dyan yung video. Katulad niyan. Lalabas siya. Mabilis lang guys. Lalabas siya. Pag ang lapit-lapit ng tao, object, or malapit ka na, tutunog yung sonar katulad kanina. So, ibalik na natin to. And you see, it's very driver-friendly. Second to the last feature na papakita ko sa inyo is what this button here is all about. So, for example, nasa parking ka na medyo masikip, at gusto mong protectionan yung iyong side mirror. So, just press this button. Ayun ang side mirror natin. There you go. Magpo-fold siya. So, nasa loob ka ng car or kung aalis ka man, before ka bumaba, i-fold mo siya. And, hindi na masasabit-sabitan yung iyong side mirror. So, ibalik natin. Press it again. And that's it. And the last feature guys that I will be sharing with you is my personal favorite. Sa workplace ko kasi medyo malayo yung from the second floor, for example, lalakad ako, tapos papasok sa car, ang init-init. Alam mo yung talagang pagpapawisan ka. So, ang gusto ko sana, pagpasok ko sa car, malamig na. Dito pumapasok yung remote start feature ng Honda BR-V. So, let's check this out. Okay, off muna natin yung engine. Dapat naka-off na to. Kasi nga, naka-park ka na. Ang situation, galing ka na sa work, naka-park na siya. So, off na natin to. Ayan, naka-off na siya. Fully off. Kuya, baba na tayo. Kailangan ko yung susi. Kasi meron tayong ipipress sa susi. Nasaan na nga ba siya? Okay, nahanap ko na guys. Naiwan pala sa loob. So, ilock na natin. Kunwari, papasok na tayo. 8 AM. Nakalak na siya. So, aalis na ako. Okay. Ngayon, ang layo ko, diba? Tapos, kuya, tingnan mo, nakalak na siya, diba? Pakibatak mo yung door dun sa likuran. Okay, nakalak na siya. Okay, nakalak na yung car. Press mo muna tong lock uli. Ayan. Tapos, press and hold for 5 seconds. Yan, there you go. Okay, you heard it, right? Okay, pasok na tayo. Pag pumasok tayo,
feel natin, ayan, may hangin na siya. May hangin na siya. Tingnan nyo guys. Lumilipad na siya. Kasi may hangin na siya. Okay, so that's very convenient. Plus, of course, nakalimutan ko i-share. Ilaw pala nito ay LED na, hindi na halogen. So, very clear yung vision mo kapag gabi. Especially kapag maulan. Okay? Yun na yung super last feature na i-share ko sa inyo. So guys, I hope this information will be of help to you. Siyempre kapag may mga information, magandang sinishare natin. Kasi nakakatulong yan sa mga kapwa natin. See you in the next video. Bye-bye!